Hello sa lahat ng curious minds dyan. Kumusta kayo? Ngayon, pag-usapan natin ang isang tanong na matagal nang bumabagabag sa isipan ng sangkatauhan. Handa ka na ba sa first alien contact? Oo, tama ang narinig mo. Hindi ito sci-fi movie. Ito ay isang seryosong tanong na pinag-aaralan ng mga siyentipiko, pilosopo, at gobyerno sa buong mundo. Sa dami ng mga bituin sa ating kalawakan, tila ba imposible na tayo lang ang nag-iisang matalinong sibilisasyon? Kaya ano nga ba ang mangyayari kapag dumating na ang araw na iyon? Isipin mo, isang ordinaryong araw, biglang may anunsyo. May nakumpirma tayong signal mula sa isang extraterrestrial intelligence. Ano ang una mong mararamdaman? Excitement? Takot? Pag-aalinlangan? Normal lang yan. Ang unang reaksyon ng mundo ay malamang maging halo-halong emosyon. Magkakaroon ng global media frenzy. Ang balita ay sasabog sa lahat ng news channels, social media, at bawat sulok ng internet. Ang mga pinuno ng iba't ibang bansa ay magkakaroon ng emergency meetings. Ano ang sasabihin natin? Paano tayo tutugon? Ayon sa mga eksperto na nag-aaral ng SETI o Search for Extraterrestrial Intelligence, mayroon ng mga protocol na nakahanda para sa ganitong sitwasyon. Pero ang totoo, walang sino man ang makakasiguro kung ano talaga ang mangyayari. Ang isang malaking hamon ay ang komunikasyon. Paano tayo makikipag-usap sa isang species na may ibang biology, ibang paraan ng pag-iisip, at posibleng ibang konsepto ng realidad? Maaring hindi sila gumagamit ng tunog o liwanag para mag-communicate. Baka telepathy, baka chemical, o baka isang bagay na hindi pa natin kayang maunawaan. Ang mga linguist at cryptographer sa buong mundo ay haharap sa pinakamalaking puzzle sa kasaysayan. Ang unang mensahe na matatanggap natin ay malamang na batay sa universal constants tulad ng matematika at physics. Ito ang universal language na pareho nating mauunawaan. Isipin mo na lang, baka ang unang hello nila ay isang sequence ng prime numbers o isang diagram ng hydrogen atom. Ito ang magiging susi para simulan ang pag-unawa sa isa't isa. Pero paano natin ipapaliwanag ang ating mga konsepto ng sining, pag-ibig o moralidad? Mga bagay na napaka-subjective at nakaugat sa ating pagiging tao. Bukod sa komunikasyon, paano naman ang epekto nito sa ating lipunan? Ang pag-alam na hindi tayo nag-iisa ay tiyak na magpapabago sa ating pananaw sa relihiyon, pilosopiya, at sa ating lugar sa universo. Maraming relihiyon ang maaaring mahamon na i-reconcile ang kanilang mga paniniwala sa pagkakaroon ng ibang matatalinong nilalang. Para sa iba, ito ay maaaring maging kumpirmasyon ng kanilang pananampalataya sa isang malawak at mahiwagang sangnilikha. Sa pilosopiya, tatanungin natin ulit. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging tao? Ang ating mga pagkakaiba-iba sa lahi, kultura, at paniniwala ay magmumukhang maliit kumpara sa pagkakaiba natin sa isang alien species. Baka ito pa nga ang maging dahilan para magkaisa ang buong sangkatauhan. Ngayon, pag-usapan natin ang teknolohiya. Isang sibilisasyon na may kakayahang maglakbay sa pagitan ng mga bituin o magpadala ng malakas na signal sa kalawakan ay tiyak na mas abante kaysa sa atin. Ano ang mangyayari kung ibabahagi nila ang kanilang teknolohiya? Isipin mo, unlimited clean energy, lunas sa mga sakit, o mabilis na interstellar travel. Pwedeng magbago ang buhay natin sa paraang hindi natin akalain. Pero may kasama rin itong panganib. Kaya ba nating hawakan ang ganoong kapangyarihan ng responsable? O gagamitin natin ito para sa digmaan at pagkasira, tulad ng madalas nating gawin sa sarili nating teknolohiya? At syempre, hindi natin maiiwasan ang tanong tungkol sa kanilang intensyon. Sila ba ay mapayapang explorer o mga mananakop na naghahanap ng bagong resources? Si Stephen Hawking mismo ay nagbigay ng babala. Anya, ang pagtatagpo ng isang mas abanteng sibilisasyon sa isang hindi pa gaanong abante ay hindi laging maganda ang kinalabasan sa kasaysayan ng tao. Tingnan na lang natin ang nangyari sa mga katutubo noong dumating ang mga Europeo. Pero hindi rin naman tama na isipin agad na sila ay masama. Ang isang sibilisasyon na nakapag-survive ng matagal ay malamang na nalampasan na nila ang kanilang tendensya sa self-destruction at mas nakatuon sa kooperasyon at kaalaman. Ang preparasyon para sa first contact ay hindi lang tungkol sa pagbuo ng mga teleskopyo o pagpapadala ng mga mensahe. Ito ay tungkol din sa paghahanda ng ating mga sarili bilang individual
at bilang isang species. Kailangan nating pag-aralan ang ating sariling kasaysayan, ang ating mga tagumpay at kabiguan. Kailangan nating maging mas bukas ang isipan, mas handang matuto, at mas mapagkumbaba. Ang pag-alam na may iba pa sa kalawakan ay isang paalala na tayo ay bahagi ng isang mas malaking kwento. Sa personal na level, ano ang pwede mong gawin? Una, manatiling curious. Magbasa, manood ng documentaries, at alamin ang tungkol sa astronomy, physics, at biology. Pangalawa, isipin mo kung paano mo ipapaliwanag ang ating mundo sa isang alien. Ano ang mga bagay na ipagmamalaki mo tungkol sa sangkatauhan? Ano ang mga bagay na ikahihiya mo? Itong simpleng exercise ay makakatulong sa iyo na ma-appreciate ang complexity ng ating species. Pangatlo, i-practice ang empathy at open-mindedness sa pang-araw-araw na buhay. Kung hirap tayong umintindi sa kapwa natin tao na may ibang kultura, paano pa kaya sa isang alien? Ang first contact ay maaaring ang pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng tao. Ito ay maaaring magdulot ng isang ginintuang panahon ng kaalaman at pagkakaisa. O maaari rin itong maging simula ng ating katapusan. Ang kalalabasan nito ay hindi lang nakasalalay sa kanila, kundi nakasalalay din sa atin. Kung paano tayo tutugon, kung paano tayo mag-iisip, at kung paano tayo kikilos bilang isang nagkakaisang lahi. Sa ngayon, ang lahat ng ito ay espekulasyon pa lang. Pero habang patuloy tayong tumitingin sa mga bituin at nagtatanong, mas napapalapit tayo sa posibleng sagot. Ang paghahanap sa kanila ay paghahanap din sa ating mga sarili. Kaya, ulitin ko ang tanong, handa ka na ba? I-comment mo sa baba ang iyong mga saloobin. Ano ang gagawin mo sa araw ng first contact? Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang nakaka-excite na usapan. Salamat sa panonood, at laging tandaan na manatiling mausisa